Tanga-tanga ng nanay mo. Hindi man lang niya nakuha yung pangalan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Kung hindi niyo po ginawa yun, wala po ko ngayon, di ba? At saka, andyan din naman po yung bago magiging tatay ko, si Tito Michael. Binasted ko siya eh. I want to make peace kasi with Dr. Santos. And I know you two are close, so sa'yo sana ako magpapatulong. Bigla kaya ito nagka-amnesia? Yan, basahin mo. Baka sakaling bumalik yung memory mo. I will never do something like this. Parang kapatid na kita eh. Dahil sa'yo napahiya ako, dahil sa'yo umasa ako. Nakakabwisit ka? Dok, wait lang. Sorry na. Hindi ko naman alam na ganun eh. Alam ko na. Babawi na lang ako sa'yo. Blind date? Kaya ba pinag-ayos mo ko ng ganito? Kasi naman Lynette kahit na dumating na sa buhay mo si Sir Mike, yan pa rin si Sir Janito ang hinahanap-hanap mo. So, Tisay? Ito nang huli natin pagkikita, kaya pwede ba kalimutan mo na ako? Dahil nakalimutan na kita. Tisay! Diyan ka lang! Ikaw na naman! Tisay, ang lakas ng ulan, no? Ihatid na kita. Di ba sinabi ko na sa'yo na ayoko na makita yung pagmumukha mo? Ano na namang bang ginagawa mo dito? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ganito na lang. Since ayaw mo ihatid kita, kasamahan na lang kita. Mamaya, ma-hold up ka pa dyan. Konsensya ko pa. Alam mo, matagal ka nang walang konsensya. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin yung nangyari? Malamang. Dahil nasaktan mo ko. Alam mo, sa tuwing nakikita kita, bumabalik lahat ng mga ginawa mo sa akin noon. Taas-taas ng tingin ko sa'yo, samantalang ikaw, ang baba ng tingin mo sa akin, abay natural. Nasaktan ako doon sa ginawa mo sa akin. Pinagtabuyan mo ako, diba? Bakit ka ba galit na galit? Di ba sabi mo, niloko mo lang ako? Kunwari, nabuntis ka para gusto mo akong perahan? Di ba sinabi mo yun? Nasaan ang anak natin? Wala tayong anak. Wala kang anak. Naintindihan ko kung ayaw mo ipakilala sa akin yung anak natin. Bingi ka ba? Kakasabi ko lang sa'yo, hindi ba? Wala tayong anak. Pero sinabi mo noon. Sinabi ko lang yun sa'yo noon dahil gusto kitang perahan. Gaya ng iniisip mo noon. O di ako na yung masamang tao. Kaya nga sige na, umalis ka na. Huwag ka na lumapit sa akin kasi baka mamaya, perahan na naman kita. Luke, itapon mo nga yan. Tell me, did you make this? Of course not. Ikaw lang naman ang lagi nang-aaway kay Annalyn. You did prank her the other day. Alam mo, sobrang unfair. Palagi na pinagtitripan si Annalyn. Nakakainis kasi yung pagka-immature niya eh. And correction, hindi ko siya inaaway. Nagre-react lang ako sa kung ano ipakita niya sa akin. Hindi ko pa kasi siya kilala eh. And I guess hindi pa rin kita kilala. Alam mo, Zoe, okay ka sana. I kinda like you. Kinda? You're hardworking, smart, pretty. Pero isa kang malaking red flag dahil sobrang bully mo. Next time, be nicer to Annalyn. Mabuti siyang tao. Mga matagal pa to. Eh di umalis ka na. Ganito. Aalis ako pag sinabi mo sa akin yung pangalan mo. Alam mo, walang dahilan para magpalitan pa tayo ng mga pangalan. Dahil unang-una, hindi naman tayo magkaibigan. Hindi naman kita kaano-ano eh. Naging parte ka lang ng nakaraan ko. Dito ka, oh. Babasa ka na dyan. Di ba sinabi ko sa'yo, diyan ka lang? Sinabi ko sa'yo na huwag kang lalapit sa akin. Ang kulit-kulit mo, diyan ka, dito ako!
kasi nababasa ka dyan. Pwede naman kasi kita ihatid para makauwi ka na. Alam mo, mas gusto ko pang mabasa kaysa magpahatid sa'yo. Yun! The best talaga yung lugaw nila dito. Ay, teka. May kulang pa. Para sa'yo, Dok. Salamat ah. Ganito pala yung pakiramdam, no? Kapag may gusto kang tao. First time ko din kasi, kaya tanga-tanga ko pa eh. Lahat naman nagmamahal. Tatanga-tanga eh. Ayoko na. Crush pa lang to ah. Pero, sakit din. Oh, hindi naman porkit napasok ka eh aayaw ko na. Tsaka, sarap-sarap kaya ma-in love. Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Bumalik ka nga doon! Ano ginagawa mo, ha? Di ba sabi ko sa'yo huwag ka lumapit sa akin? Ano to? May pa-jacket-jacket ka pa, ha? Sa tingin mo matatouch ako sa ginagawa mo, ha? Sa tingin mo, cute ka? Hindi ako nagpapakute. Ayoko lang mabasa ka eh. Baka magkasakit ka pa. Dami mong sinasabi. Nagka-crush ka na ba? Oo naman. Kung kala mo sa akin halaman, mga ganun lang. Anong ginawa mo? Sinabi mo na sa kanya? Hindi. May ibang gusto naman yun. Tsaka, hindi naman ako magugustuhan yun. Hindi naman kami magkalibel. Ba't naman hindi? Ba't kaya hindi mo itry? Malay mo naman, di ba? Pero, advice ko lang sa'yo, talagang ready mo yung sarili mo kasi kapag na-reject ka, masakit talaga. Lalo na kung kapatid lang yung tingin sa'yo. Kuya, may tissue ka ba dyan? Parang wala na po. Baka pwede ko naman hiramin yung panyo mo. Isay. Oh, Takot ka pa rin pala sa kulob. Takot ka pala sa kulog? hindi ako takot sa kulob, no? Nagulat lang ako. Alam mo, sa dinami-dami ng mga paghihirap at pagsubok na dinanas ko sa buhay, ha? Hindi na ako basta-basta natatakot. Ibang-iba ka na sa tisay na nakilala ko. Ganun talaga, kailangan eh. Hirap kaya na naging buhay ko noon. Daming pagsubok, ang daming nanakit sa akin. Isa ba ako doon? Alam mo, dahil sa mga pagsubok na yon, naging matatag ako. Sa nakikita kong tisay ngayon, I think you're in a better place. Ako din. Nagbago na rin ako simula noon. Hindi ko tinatanong. Ang swerte ng napangasawa mo. At ang malas naman na napangasawa mo. Wala na kami. Actually, nag-file na nga ako for annulment. Wala akong
Bakit? Pwede ba? Umalis ka na! May kotse ka naman eh! Umalis ka na! Kulit-kulit mo! If this is the last time na magkikita tayo, pwede ko ba malaman yung pangalan mo? Bakit ba gusto mong malaman yung pangalan ko, ha? Bakit? Because you'll always be the greatest lesson that I ever learned. RJ. Lynette, Ba't kasi hindi ka nalang maghanap ng bagong crush? Yung hindi malayo sa height mo. Wala naman ako ibang crush na doktor. Doktor lang ba talaga? Marami namang pogi dyan na hindi doktor Ano ka ba? Hindi naman sa pagiging pogi ni Doc Locke yung nagustuhan ko sa kanya eh. Nagustuhan ko siya kasi sipag niya. Tapos mabait niya, tapos ang galing-galing kaya niya. Tsaka responsable siyang tao. Tapos higit sa lahat, may pangarap siya. Ano naman gagawin ko kung gwapo siya tapos wala naman siyang pangarap? Diba? Kain na. Gutom na ako. Pre, meron pa? Oo, meron pa. ayaw mong umalis? Pwes, ako ang aalis. Kuya, sa barangay Pangarap tayo. Naku ma'am, ang layo nun ah. Gutom na ako eh, kain muna ako. Kuya, mamaya ka na kumain. Bumalik ka na lang dito. Kuya, dadagdag ako. Gagawin ko 500. Ha? Okay. Sige. Sige, alika na, kuya. Pre, babalik ako ah. Hatid ko lang to. Sayang eh. Sige. Ingat kayo. Mga babae talaga. Hirap pispilingin. Yari pang ayaw ayaw. Uri mo pala yung jacket mo. Nay? Oh, anak. Nandito ka na pala. Kumain ka na? Opo. Please, lang po muna ako. Anak, okay ka lang ba? May problema ka ba? Alam ko na ang ibibigay ko sa yung regalo para sa party. Relo. Because clearly, hindi na gumagana ang relo mo. Pwede ba, Moira? It's late and I'm tired. Nakainom ka na rin. Magpahinga ka na. Alam mo naman palang is late eh. Sa ka ba galing? Sa Sagada? Sa Batanes? Alam mo, bakit hindi mo nila ako pusasan at ikulong sa kwarto mo? Robert, hindi tayo aabot sa ganito kung sinasabi mo sa akin kung saan ka nagpupunta at umuuwi ka sa tamang oras. Hindi tayo aabot sa ganito kung saan tayo ngayon kung hindi ganyan ang ugali mo. Kung bored ka sa buhay mo, huwag buhay ko ang pakialaman mo. I am still your wife and you are still my husband, kaya may pakialam ako. And you are making me regret marrying you and staying with you day by day.
sakit po pala, Nay, no? Kapag po umasa ka tapos reject ka lang. Eh, ano nga nangyari? Wala po. Nasaktan lang po ako. Alam mo, Nay, dati hindi ko po naintindihan yung sakit po na naramdaman niyo nung iniwan po kayo ni tatay. Pero ngayon, parang gets ko na po. Yun, Nay, ano po bang ginawa niyo po nun para makalimutan niyo po yung sakit? Simple lang. Tinulog ko. Nakatulong din syempre yung pag-iyak ko. Tsaka, hindi ko na siya nakita ulit. Ay, kung pwede lang po sanang hindi ko na rin po siya makita ulit. Parang si tatay. Tapos alam niyo po si tatay, sana malaman niya po lahat ng iniyak ninyo. Tapos hindi na po siya bumalik sa buhay natin para hindi niyo na po ulit maramdaman yung mga naramdaman niyo nun. Kanina po pala yan. Ganda po ah. Ito sa katrabaho ko. Hiniram ko eh. Ibabalik ko na rin ito bukas. O sige anak, magpahinga ka na. Ha? Sige po. Love you, Nay. Love you. Ay, naku, tingnan mo nga naman, no? Nagmana pa talaga sa ina. Pinaasa na ng lalaki, ngayon malas sa lalaki. Labi Dubs, buti hindi ka nahawa dito sa best friend mo, ha? Bakit? Hoy, ikaw hindi ka malas. Napakaswerte mo sa akin, ha? Swerte ba yun? Parang hindi rin naman, hindi naman kagwapuhan. Alam mo, hindi nga ako kagwapuhan. Pero nakikinabang ka naman dito sa katawan lupa ko. Naku po. Ha? Tingnan mo nga ako dyan. Meron akong sasabihin sa inyo. Nagkita kami ni RJ. Ano? Si RJ? Teka, sino bang RJ ko? Sino nga si RJ? Si Sir Chinito. Yun ang totoong pangalan niya. Teka. Di ba yun yung tatay ni Annalyn? Teka, saan? Paano? Kailan? Sige, tuloy mo yung kwento mo. Kasi diba, sinetap niyo ako ng blind date dun sa hotel. Nandun din siya. Ayun, nagkita kami dun. Paano mo nalaman na RJ yung pangalan niya? Sinundan niya ako binigay niya sa akin yung pangalan niya. Binigay ko na rin yung pangalan ko. Tapos, sabi niya, gusto daw niya maging magkaibigan kami. Nakaw! Babaero pa rin. Di ba may asawa na yun? Sabi niya, wala na daw kasi nag-file na daw siya ng annulment. Pero hindi ako magpapadala, no? Hindi na ako magpapaloko ulit. Good answer, ha? Nagpaloko ka ng isang beses, huwag ka na magpapaloko ulit. Ha? Teka naman, baka naman nagbago na. Tsaka, isipin mo, baka talagang tadhana to. Sa haba ng panahon na hindi kayo nagkita, ngayon kayo nagkita at nag-file ng annulment. O di ba tadhana yun? Alam mo, ikaw napaka mapamahiin mo. Ha? Ito, tandaan nyo to. Ha? Tandaan nyo to. Ang pag-ibig, iniiportan yan. Hindi inaasa yan sa tadhana. Alam mo, ikaw kung inaasa ka sa tadhana, malamang mistisa na yung naging asawa ko. Ha? Pero hindi. Hindi kita inaasa sa tadhana. Nag-effort ako. Kaya para sa akin ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Oh, di ba? Ang tanong, Lynette, makikipagkaibigan ka ba? Hindi, no? Hindi kami magiging magkaibigan. Teka, sasabihin mo ba kay Annalyn to? Pinagtagpo ulit tayo ng tadhana. Sir, kanina niyo po ibibigay yung mga
Para to sa pinakamagandang babae na nakita ko ngayong gabi. Tisay, para sa'yo. Pwede ba, ha? Patulugin mo na ako. Gabi na. Hindi ako pwedeng mapuyat. Bakit kasi bumalik ka pa sa buhay ko? Okay na ako eh. Masaya na ako sa buhay ko. Tapos eto ka na naman, guguluhin mo na naman yung buhay ko. Pagkaano pare, tayo lang lasing eh. Mas lasing pala to si Lynette eh. Oo nga, pre. Kinakausap na yung jacket. Magandang gabi po! Kita mo na? Nang dahil sa'yo, ayan, pinagkamalan akong lasing. Oh, Michael. May binili ako para sa'yo tsaka kay Annalyn. Dadaan ko na lang sa ospital yung kanya. At salamat. Kanina yung jacket yan? Sa katrabaho ko. Kasi malakas yung ulan kagabi, diba? Kaya pinahiram niya sa akin. Ayun. Actually, nag-aalala ako sa'yo kagabi. Bala kong sunduin kita at hindi na kita natawagan eh. Oo, kasi nalubat yung cellphone ko eh. Pasensya na. Parang puyat ka ata. Hindi ka ba nakatulog? Hindi nga eh. Meron na kasi akong iniisip. Lynette, basta kung may problema ka o may gusto kang sabihin, nandito ko para sa'yo, ha? Ano na ako? Salamat ulit dito, ha? Ito kasi. Ikaw! Eh, kusunugin kaya kita, ha? Pakisked na lang si patient 14 ng craniotomy tomorrow, 9 a.m. Okay, thanks. Iba rin talaga ang epekto ni Tisay sa'yo, no? Tamo, nakangiti ka. Sa bagay, matagal mo na rin naman siya talagang gusto makita. Para hindi siya nagbago. Sumungit nga lang. Eh, paano ba naman iwanan mo? Buti hindi ka nga sinampal eh. Kaya gusto ko sanang bumawi eh. Bumawi lang ba? O gusto mong i-pursue? Para hindi pwede. Kasal pa ako. Ako pa binola mo. Teka muna, paano ka ba naman babawi kung hindi ka nga gusto makita ng babae? Hindi mo nga alam kung saan nakatira. Mga babae talaga. Hirap ispilingin. Nangyari pang ayaw-ayaw. Uri mo pala yung jackets mo. Kuya, yung taxi driver ba? Regular dito? Yes, sir. Kabalik yun. Lagi kumakain yun dito eh. Annalyn? Annalyn? Yes, Doc Antonio. May kailangan po ba kayo? Nakausap ko na si Zoe. Sabi ko sa kanya, maging babait sa'yo. Hindi niyo po kailangan gawin yun para sa akin. Magkatrabaho lang po tayo, hindi niyo ako responsibilidad. Annalyn, we're friends. I'm just looking out for you. Bata ka pa and I'm Doc, just... hindi na po ako bata. Kaya ko na po yung sarili ko. Ano na po ako?
pala, Annalyn. Kaya rin ako nagpunta dito. Hingi sana ako ng pabor sa'yo. Ano po yun? Lakad mo naman ako sa nanay mo. Sige po. Promise? Love po kita eh. I think I feel slightly offended na pinalitan mo yung perfume na lagi kong binibili para sa'yo. Ano naman kaya ang susunod mong papalitan? I think wala namang masama kung mag-try ako ng bago, Moira. I know there's something, Robert, and I will find it out. Eh, saan ka po pupunta at nag-aayos ka po? May date po kayo, no? Ala, nakasmile! Hello, Lynette. I knew it. May babae nga siya. Paano niyo po nalaman? Sinusundan ko siya ngayon. Alam kong magkikita sila. Ma'am Moira, kumalma lang po kayo, ha? Kakalma lang ako kapag nasa bunuta ko na yung babae niyan. Manda siya sa akin.